Yo, what's up mga kabunso? Ayan, welcome back to my YouTube channel mga kabunso. For today's video mga kabunso, ayan, mga kabunso, nandito tayo ngayon sa lugar ng mga kapatid nating mga Aita, sa katutubo ng mga Aita. Ayan mga kabunso, at isa nga po dito na ating pinuntahan ay yung mga matatanda na po dito. At alamin natin kung ano nga ba yung mga buhay nila bilang isang katutubong Aita. So nandito tayo ngayon mga kabunso sa isang bahay na ating tutulungan ngayon mga kabunso. Kaya naman samahan niyo ako mga kabunso para alamin ang buhay ng ating mga mahal na kapatid na di susubukan, hindi mo malalaman. Huwag sanang mawala ng pag-asa, kaya mo yan. Kapag di mo na kaya at ang mundo'y mabigat, bawat pintig ng puso mo'y nalulunod sa... Ang populasyon po namin dito ay 365. Then ang aming pong community at ang aming pong estudyante ay 77. Then ang aming pong senior dito ay 6 na. Ang mga bata po dito ay mahigit na 100 na baso. Ang pinakamadaming anak ay 10. Ano mang salita ang ibato nila sa'yo, marami man namang husga sa loob ng social media mo. Huwag mo silang pansinin, mahalin, pari natin. Tuloy lang, halika na, ang araw ay sisikat na. Pangarap ay tahakin na, mga balakid ay limutin na. Ito ang bahay ng isang dating konsehal ng kanilang tribo. Nadatnan natin siya na naglilinis ng kanyang munting tahanan, nagluluto ng kanyang kakainin sa araw na yun. Mag-isa na namumuhay sa napakaliit na barong-barong na ito, walang gamit, walang maayos na higaan. Nakakalugmok makita ang kalagayan ng isang dating konsehal na dating naglilingkod sa kanyang nasasakupan. Ngunit di natin alam ang bukas kung ano ang itatadhana sa atin ng ating kapalaran. At ngayon, ito ang buhay ni Tatay Rudy ngayon. Tuloy ka lang, tuloy ka lang. Samahan niyo ko mga kabunso sa kwento ng buhay ni Tatay Rudy kung bakit naging ganito ang kalagayan niya ngayon. Na dating konsehal na ngayon para siyang sinasakal ng hirap at paano niya nilalabanan ang dagok ng kanyang buhay. tabi-tabi po. Tabi-tabi. May kaibigan ka dito? Ako lang, ako may kaibigan diyan. Saan ang bahay mo, Tal? Tulawis. Ah, ito lang? Ikaw lang po? Ha? Ikaw lang mag-isa po? Oo, ako lang. Okay lang, kahit ka na magdamit. Kaya naman. Okay lang po. Saka komportable. Okay tayo. Basta yung anak mo? Nasa may puntang Laguna. May asawa ka pa?
Matagal na lang walang asawa. Ilan ang anak niyo po? Isa. Isa. Kursunada ko rin din eh. Mas gusto mo ganyan? Oo. Pinagmulatan ng ay ganyan ng kubo. Masat ng katutubo. Pinay. Kailan pa ho kayo din eh? Ay, nakaw taon na kami dito. Last year, mga ganun. Yan lahat ng buong yan ay akin yan. Sa inyo, pagmamayari mo? Oo, para yung bigay sa akin ng katiwala ng lupang ito. May ano kayo? Katibayan. Nawala na ang katibayan. Ang nakakaroon Ay, hindi mapapa sa inyo kung wala kayong katibayan. Titulo. Titulo. Oo, mahirap yung salita laang. Ay, kay Nilian, sa labasan. Mamaya maghabol yung ibang mga kamag-anak. Ay, hindi. Pero matagal na ako kayo dito. Ako ka, tagal na. Dekada na. Hindi na 50 taon nung upo. Nung ako manirahan dito sa lupa ng Sitay, ay... Sitay? Sitay, nanay Sitay. Nanay Sitay. Oo, yung sa labasan. Oho. Inani ni Nilian. Nung ako makapunta rito, siya ang Ano yung nangangatit? Oo, talagang ganun, papalan niya ang katawag ko. Ano yung trabaho nyo ngayon? Walang tatrabahuin. Wala kang trabaho. Wala. Saan ka nakuha ng pagkain? Pero okay lang siya interviewin. Okay naman sa mga... Kasi yung aming mga elders, kapag kami tatanungan ang NC, ito yung sisino ng mga katutubo. Sila yung nag-debisito, halimbawa kapag kami mga paper na, mga nag-interview, sila yung Gusto sila eh. Wala rin eh. para mas malakas ang kanilang karapatan kumpara sa aming mga, halimbawa kagaya ko, dati akong chieftain. Ikinikonsidera pa rin namin yung aming pinakamatatanda kasi sila yung higit na nakakaalam. Dito ka. Bago kami magpasya, halimbawa, kinukonsulta muna namin kung okay sa kanila, kung di ba agrabyado. Sa atin kasi minsan yung mga tao, iba yung, kumbaga parang iba yung tingin o pakikisama sa katutubong ay tayo. Hindi nila alam yung yan, parang sila yung pinaka ninuno na natin eh, no? Ito, ilan taon ka na tayo? Hindi ko lang masasabi sa'yo, Tutoy. Hindi ko alam ang edad ko o ano, basta... Ako na magbibigay, 100. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Ang mga 99. Ano ba ang edad kaya ni Kuya Milo nung... Si Tatay Milo magsi-62 na. O magkasunod kami magkapatid. Magsi-62 na. Ay, Nilo, may kapatid ka pa tayo. Kamamatay lang po ni Son. Parang baka may isang taon na. Dalawang taon na po pala. May dalawang taon na. Di mga 63, di kayo mga 62. Kasi mas matanda pa sa kanya, kaya lang nasa Luzon na din. Si Tatay Mano. May Lucena, may pamilya siya doon. nasa Lupin na namin, ang pinakamatanda sa aming magkakapatid. Pagkitatlong na natin tiray, Ilan kayo magkakapatid ho? kami bali 5, patay na ang 2. Sa kuna naman, sa ina ay 3 naman, si Norma, si Elsa, at si Oscar. Bali, pangalawa nila ko. May mga picture yun. May picture pa ba nga kayo? Wala na mga picture. Ay, si nanay may picture nung kay Tatay Manny. Oo. Nanay, ano? Kaya, nanay bagang Kay nanay, doon sa kapatid yung isa. Daddy Ina Nure. ni, ay, Nure. Oo, nanang Nure. Ewan ko kay Datawi. Yun lang. Meron ako rito. Picture nung magkasalan. Pagtakal na rin. Nung hanap buhay nyo ngayon, wala. Ano ba mahanapin Wala buhay? na rin. Ayun o, pabigay-bigay lang. Pabigay-bigay lang ako mga anak. O kay mga At saka pamak. akong pamangkin. Pamangkin ko yan ay. Hindi naman nagagalit sa inyo yung parang, ano, yung parang, yung may sinasabing side ko. Ilampas na lang sa kapit. Pero meron. So ano yung nararamdaman nyo pag may mga sinasabi na sa inyo? Hindi ko na pinapansin yun. Basta itong malaga, makain ka ito kung 10 piso din sa pamangkin. Naibili lang si Galiot. Ba't ka nag-yosi pa?
Ba't nagyoyose ka pa? Paano na yun ang kinamulatan? Masarap gayon. Kung sa nagsisigarilyo, masarap. Pag lalong bagong kain, sisindi. Nililiw, papatayin. Tutulog na. Lalot gabi. Hindi na mawawala sa inyo yun. Siguro, matagal ko nung Siguro mga nasa 65-70 na si tatay. Ang pagkalang po rito naman, Totoy, ang pagkalang po rito sa amin tinitirikan, lahat ng tribo ay ililipat. Mayroong ayaw palipat. Gawa ng maraming mga bata nag-aaral na. Kung katulad nung una, pwedeng ilipat ang mga katutubo sa papuntang bundok din sa Nasi. Yan naman. Ay ngayon hindi po pwede. May nag-aaral na rin ang tao na mag-aaral. Yan. Kamusta naman yung mga katutubo dito sa lugar na to? Ayos naman at may nagsisuporta rin naman dito sa amin. Yung nagbibigay. Meron din. Yung bigas, dilata, sabon. Kung ano-ano na. Ang binibigay doon sa tribal. Nakalista nga ang mga pangalan, tatawagin na lang. Yan. Ano ginagawa niyo maghapon din? Pag-alagala lang din. Kung saan ang mga pay, umupo, humiga. Hindi ka naliligaw. Maliligo pa na, hindi na kaya magbuhay ng asawa. Ayaw maligaw. Hindi, ayaw ko na. Ayaw. Naranasan ko na yan. Hindi ka nalabas. Banda doon. Oo, nalabas din Nalabas naman din. ako pag ako yung nainit. Gusto kong kakita ng sasakyan. Doon si Mr. Tol, doon ang paupo-upo, nanunugong sasakyan. Mga vans, mga jeep na palipa, kotse. Kaya nalilito ko ang sarili. Pag nakaayok mo, nakakalungkot. Naalala mo lahat ng nakaraan. Ano mas mahirap ngayon o doon? Saan? Yung buhay nyo? Ay, nung una, maluwa ng buhay ko. Ngayon, hirap. Paano kayo dumating sa punto na naging ganito na yung sitwasyon nyo? Dito? Na naging ganito na yung sitwasyon nyo? Ay, nung kami nag-asawa pa, ay dito kami, pinatira nga ni Nanay Sitay. Sabi, dito ka na, Rode, at Mirna, dito ka na, bahala ka na rin sa lupa, hindi ka mapapaalis diyan. Ba't ba naman sa totoo naman, sa tagal ko na rin itong panahon, ako mga tanim. Ay, sa tagal ng panahon, dumating yung may-ari ng lupa, si Doña Dolor. Dumating itong may-ari nito. Sabi sa akin, nako Karode, salamat. Karod, o nga pala, ako nga po pala si Mix Molino. Kayo ay si Tatay Rudy. Alapos. Karode. Tapos po? Tapos ko sa aking istorya ngayon, dito nga kami napatira. Marami ng mga nangyari sa aking buhay. Namatay ang aking asawa, ang aking inaanak na lalaki, at saka aking bayaw na babae, saka bayaw ko rin babae. Dami na nangyari sa mga aita rito, ang dami na, yung mga matatanda. Kung nabot-abot nito, yung matatanda rito, nasabi ko sa iyo, naabot-abot ko rito, na ito naman ang apo ni Inihiling. Naabot-abot ko si Tatay Hando, nagbabahagyan. Oo, dati kayo nagbabahag na. Oo. Ay, May mga nagbabahag pa dito. ay wala na. Kasi may nabisita dyan, ang karaniwan pong ibang bata. Yung Tinuturuan po nagsasayaw. namin sila ng sayaw ng katutubo. Nagbabahag. Sinasayaw naman po nila, sir. Pag may event. Opo. Sige, gawa tayo ng event dito. Sige, sir. Gagawa tayo ng event dito. Hilig ko yun. Gusto ko yung mag-ano yun. Kasi no?
Sabi naman ako sa taga saan kayo taga. Ako po ay taga-Tanawan. Tanawan. Oo. Nakausap po namin dito si Ma'am Cecil. Cecil po. Kayo na ito. Kayo po yung nanapunta ng Lipa? Ay po kayo kayo. Pero si Rosalinda ho. Ay, ariyo aming Kayo bali. dapat ang... Presidente po siya ng kabataan ng Katutubo. Kasi wala po kaming tribal chieftain. Bali siya naman yung may nangangalaga sa mga kabataan. Ano yung mga gawa ng mga... Ano mga kailangan yung mga katutubo dito? Bakit may mga ganyang presidente? Ay, gawa po ng... Kami po kasi ay nakilala ng gobyerno nung nagdeklara po ng batas, April Law, noong 1997. Yun po ay yung pagtatayo ng pamunuan ng isang katutubo para po mapangalagaan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya po kami nagkaroon ng chieftain. Nag-election din po kami. Para halimbawa po kapag may problema, si chieftain po yung kakausapin, siya po magpapalabas sa barangay. Di kung ano man po, yung kayang resolutionan po dito sa loob, hindi na po namin nilalabas. Yun po ang kagandahan po. Para may sarili lang kayong mundo. Tapos so, minsan no, nung nakaraan po may chieftain, gumagawa po kami resolution. Kaya po napagawa po yung tribal hall, nagkaroon po ng pulungan. Pagka po may darating na mga bisita, kasi may mga kagaya nyo po na NGO na naghahanap po sila ng tutulungan. Mga kagaya po ng tree planting, o kaya po yung mga relief goods na lalo na pagka may mga bagyo, naghanap po sila ng komunidad na tutulungan. As in noon po kasi hindi po ganito ang mga bahay, mga puro kawayan lang po ang bahay namin. Di mas malimit po nun ang tulong sa tribo. Tapos po nagkaroon din po ng mga scholar, kaya po kami mga bata namin, napapasok na po namin dire-diretso. Kasi po dumating po yung tulong nung kami kayo nakilala at nagkaroon po ng pamunuan. Bali kami po ay ilan na pong chieftain ang anim na po ang napatayo dito yung chieftain. Chieftain, ibig sabihin? Yung parang kapitan po ng tribo. Sino po ang kapitan ngayon? Bali ngayon po wala kasi ayaw po ng kapitan ng barangay dahil ang gusto po niya ngayon ay siya po muna yung mamamahala sa kanya yung nasasakupan bilang kapitan. Napo-provide naman po? Oo naman po. Hindi po naman po. Ako naman inaalam ko kasi mahirap naman po nating hindi alamin kasi gusto ko din malaman kahit papaano may maitutulong pa ako. Hindi lang yung isang tao, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat. Hanggat kaya, sabi nga natin, hanggat kaya kong tumulong, tutulong ako. Pero wala ho akong hinihingi na kapalit. Alam nyo, ang hinihingi ko lang na kapalit sa taas. Si Lord daw ang bahala sa akin. Sa buhay natin, dito sa mundo, nabubuhay tayo, iba-iba tayong blessing na binibigay eh. Iba yung katayuan na binibigay ni Lord sa atin. So kung sino yung may kakayahan na binigyan ka ng kakayahan ni Lord, i-share mo kung meron. Kung wala, yun yung tutulungan. Diba? Kaya nga nabubuhay tayo dito. Maging mabuti na lang tayong tao. Huwag natin i-down yung mga taong mababa sa atin. Na yun yung gusto ko. Actually may mga aita din po ako na napuntahan sa Corac, Pampanga. So sobrang napakalayo pero at least nararating. Pero since medyo malapit-lapit dito, baka kako, ito yung pagkakataon ko na medyo mabigyan ko ng pansin yung mga taong ganito. Ang gusto kong tulungan actually po ay yung mga taong nakakalimutan na. Since nasabi niyo po kanina na gusto nung kapitan dito na isakop din kayo kasi alam niyo kung bakit. Kasi tinuturing na rin kayo na iisa. Hindi kayo iba. Ay, ang punto lang po kasi namin, gusto lang din po namin na ipaglaban yung aming karapatan. Para kami naman po ay yung sinasabi po ng batas Ebrano ay din magampanan din po namin. At mapakinaban. Pero nalalapit nyo naman yung mga ganyan. Sabi naman po sa amin, banda-banda riyan po, siguro gusto lang din na, siyempre sa lahat naman ng tao, hindi naman lahat ay nagkakaisa, siyempre meron din. Siguro gusto lang niya talaga na maging okay yung lahat para iisa. Pero kung sa atin talaga, bilang ako, halimbawa, ako na yung katutubo, isang parte na ako ng pamilya,
Syempre gusto ko kung ano yung nakamulatan natin, dun na tayo eh. Yun na nga po. Diba? Oo, agree ako sa inyo to eh. Kasi po, isa po napakaganda kapag po pumishifting dito. Yan daw po, may sinusunod. Tapos nalilinis po yung paligid. Meron po kanya-kanya, para din pong sa barangay, meron po kanya-kanyang mga kagawad na yung kung saan parang merong tungkulin na dapat isaayos. Maganda po talaga, malinis. Tapos may pagkakaisa, kapag halimbawa may konting kaguluhan, meron nag-aayos. Napakaganda po tingnan. Kasi po nung mga nakaraan ay napakaganda po kahit tanong niyo sa akin. At ari pong aking tiyuhin ay naging kagawad ko po at kagawad ng aking ama. Lagi ako ritong konsyal. Noong buhay pang, nung di pa nakapatagtag yung ama na kapitan, ako konsyal noon. Ay maayos din naman ang aming palakad. Nakakatulong din naman ako ng halimbawa nasa ganit garne, yung katulong na ospital, kailangan ng tulong. Nadalo ako. Sila po kasi yung lumalakad. Kami ang lumalakad. Ang aking kapitan dito ay Taren, bayaw ko, si Hermines, Magtibay. Tagtag na rin siya, tagtag na rin kami. Sumulot naman itong aking anak kaya aking sumulot na agad ng kapitan. Ngayon, marami yung pumasok dito ng kapitan ng tribo namin. Ang kanya pong anak ay naging 15 din. 2 taon din. Bakit dumating sa point na naging ganito na si tatay? Yung bahay niya. Ay, yan ay talagang susunata ko lang ganyan pahingahan. Oo nga daw, kasanada daw niya. Yun, dati doon na kanyang dampa, ganyan din o. Ay, nagumo. Si tatay ay pa magsabi ng totoo eh. Ano mo sasabihin kong totoo? Bakit ganyan? Ay, yan ay ginawa ko lang pahinga. Pag malakas ang ulan at hangin. Gusto mo pagandahin natin yung pahinga? Huwag na. Sapat na yan. Sapat na yan. Marami pang kawain dyan mga haligirian at saka bubong. Kubo gusto mo? Kubo na nga yan eh. Hindi, yung maayos naman na kubo. Saan kuko ng panggastos? Wala. Ako, gagawa ako ng kukuha ako ng kawayan dun. Ako gagawa ng kubo. Gusto mo ba? Pagtulungan natin. Wala ko. Bahala ka. Ay tay, anong gusto mo? Anong mga pangangailangan mo ba? Eh, sa ngayon, wala akong pang kailangan kundi pagkain at saka Naman. Alak? ay, nako, hindi na. Hindi ka na naalak? Alam din ni kuya ang mama eh. Ay, mag-inom eh. Bata eh, sabihan ng mama. Noong una, nako, Kailan ka na tumigil mag-inom? medyo wala pa naman 1 taon. Isang taon na, hindi na. Ay yung yung Yossi, kailan mo tatanggalin? Ayan ang hindi matatanggal bunso. Ayun, pinagalit. Parang galit sa akin. Nako, And then, sige tayo, pagbibigyan kita. May dala ako dito. ang Pang chacha mo. bahala ka. Pang chicha pala. Chicha. Bahala ka. Hindi, talagang dinala kita dito. Special ka daw eh. Kaya special ka para sa akin. Special ka para sa amin. Papakuha ko lang tayo na. Tumayo ka't bumangon, huwag isipin di kaya. Ika'y umahon, di lang makakaya. Huwag mong kalimutan na nandyan siya, nakaalala. Hey! Hoy, Detay, ito na. Yung binigay na namin para sa iyo. Tara, di ka tayo.
sabi ko sa iyo, di ba? Ibibigay kami sa iyo. So ito na yun, tay. Ang laman ng kahon ay alak. Kayong mahon, di lang makakaya. Tumayo ka't bumangon, huwag isipin di kaya. Kayong mahon, di lang makakaya. Yakap ka, yakap, yakap ka, yakap. Okay lang, tay. Sa'yo lang yan, tay, ha? Kapag di mo na kaya at ang Mga noodles. mundo ay mabigat. Tay. Nagkakape ka, tay? Ay, Magatas ka, kailangan ka tayo na snack. Dito yun, sa tuwayan ko. Hindi na yun, ano, 3-in-1. tumayo at bumangon, huwag isipin di kaya. Ikayong Nabus-bus na. Tay, binilang ka na ng mga sabon, panlaba mo. Nagtututbrush ka pa ba? Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Ayan tayo. Baka Pari natin, tuloy lang, halika na. Ang araw ay sisikat na, pangarap ay tahakin na, mga balakid ay limutin na. Ayan, tay. At syempre, tay. Gusto mo yung isasausap sa kape? Bibigyan kita ng mas malaki dyan. Mas marami yan, mas marami to. Lagay ng bigas. Walang laman to, tay. Hindi, tay. Tinapay din yan. Pag wala, ay Madami. Oh. Buo yan, tay. Loob. Hindi ka na magugutom. Paunti-unti, hindi ka na magugutom. Ang ilang araw, tay. At syempre, tay, may binigay din ako sa iyo bigas. yan ang malagay. Oo, mahalaga to sa iyo. Yan ang Tay, malagay kahit na walang ulam. bakit? Minsan wala kang ulam? Nagkakanin ka lang? Kung nagugula rin, pagsawa baga sa dilatay, gugula ko talbos ang balinoy. Balinghoy, sa ka na ko ng balinghoy. Hindi na lang sa gubat-gubat diyan. Patara ni ka dito sa labas, tay. Teka. Nagtumba na. Tay, labas ka na. Ako nang hihila. Dali, tay, dali. At hindi mo na kaya, tay. Dito ka, dali. Kapit. Akala ko hinatanggal na. Tanggal na. Ay, tay, sorry. Kaya siya. Natas mo nga siya, magbawa na rin mamaya. Tay, paano pag sobrang lakas naman ng ano? Sobrang lakas naman ng ang tawag din eh. Ulan. Nasilong ako rin sa... Nasilong ako. Nakikisilong na lang kayo. Saka di naman agad yan, pag ulang malakas hindi agad ibibigay niyan. So yun, tay, itong binigay namin na to sa iyo ay may mga kasamahan din po ako dito. Alam niyo yung mga OFW? Mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho po sa iba't ibang bansa. So meron po tayong tinatawag dito ng mga kabunsuan. Hinihingal po ako. Hindi, may tinatawag po tayo dito na kabunsuan.
mga team Migs Molino po na nagtulong-tulong po para maibigay po yung mga ganito Sa sa ganitong gawain po natin. So syempre po, tatay, kayo sa napili namin ng mga kabunso na tulungan po. Hindi lang din po kayo, meron din po tayong iba-ibang mga natutulungan din po. At isa po kayo mga kabunso. At isa po kayo tay sa mga napili din po namin para tulungan. So ano po yung masasabi ninyo sa mga nagbigay din po nito? Ay wala akong masasabi kundi salamat sa bigay ninyo at sobra-sobrahan na. Biro mo yan, sa dami niyan. Bigas, may mga dilata, tinapay, kape, asukal. Yun nga lang, ang masasabi ko sa inyo ay maraming salamat. Oh, tay, luto mo na yan. Lutuin mo na. Inakay pa. Lasang ipot pa yun. Tay, sorry sa abala. Yun ay manok dito sa Kaanggan. Yung pagala at nanunupa. Wala na akong masasabi pa. Sa mga kabunso. Yan. At ako syempre mga kabunso, gusto ko lang din po magpasalamat. Hindi mga kabunso, gusto ko din po talagang sobra po ako nagpapasalamat sa lahat mga kabunsoan na nandyan po para sa atin. Kayo po yung nagiging kasangga ko, kasama ko sa mga ganitong gawain. At sobra po ako nagpapasalamat sa inyo dahil sobra din po tayo nakakatulong sa mga tao na nangangailangan na minsan hindi din po natin ina-expect kung ano yung buhay meron sila. Gaya po ni Tatay Carude. Ayan po, nakikita nyo naman po kung anong kalagayan ni Tatay dito. Siyempre, sino po bang hindi maaawa makita yung mga ganitong kalagayan ni Tatay? Nadatnan po natin siya na nagsasaing kanina. So ito lang po yung kanyang tirahan. At siyempre yung ibang mga kamag-anak niya, hindi na rin po natin maaasahan. Kasi siyempre may mga kanya-kanya na rin po silang responsibilidad sa kanilang pamilya. At siyempre hindi po tayo mahirap kausap mga kabunso at hindi rin po tayo mababa lang din po ang ating nararamdaman pag nakakakita tayo mga kabunso ng ganitong kalagayan ng ating mga kapwa. At syempre napili po natin si Tatay Rude dahil alam po natin na ang mga katutubong Aita ay minsan nababaliwala na po sa lipunan. Kumbaga sila po ay may kanya-kanya pong sariling mundo. Pero gayon po, ginawa ko po, gusto ko po kasi ipaalam sa mga tao na tay, kayong mga katutubong kapatid namin mga Aita, kabilang kayo sa aming lipunan. Maraming salamat At hindi kayo iba para sa amin. At lalong-lalo na sa aming mga kabunsuan, kayong mga katutubong Aita ay hindi iba para sa amin. Asahan nyo sa iba pang mga kasamahan ninyo, nandito pa rin kami para sa inyo. Tay, at ito nga po si Tatay Carude ay dati pong konsehal. Mantakin nyo po. Nagserbisyo din po kayo sa inyong mga kabarangay. Nagserbisyo din po kayo sa inyong mga mahal na katutubo, sa inyong mga mahal na pamilya. So syempre, in return naman po mga kabunso, bibigyan din naman po natin ng tulong si Tatay. Dati siya tumutulong, ngayon siya naman tulungan natin, di ba? At ito Tatay, natulungan ka namin. Paunti-unti. Paunti-unti, no? Ay, paanin kung... Oo, pero asahan nyo tayo, kaming mga kabunsuan na sa likuran lang ninyong mga kapatid nating mga Aita. Ha? Alright, once again, this is Migs Molino na nagsasabing... Happy lang. ang alam ko, Tutoy, ang happy babae lang nag-happy ng saya. Mga babae pag nakasayay, happy lang bago umupo. Ayaw. Ano yun? Tayo hindi ko mag-get. Yun lang ang pagkaalam ko ay sa happy. Oo. O, meron yung happy birthday.
Akala ko tayo may iba akong iniisip pero sorry, hindi yun pala. Hindi yun. Akala ko gaganunin yung palda tapos Iibong na ganun. tapos Matapos upo. saan uupo? Dito sa Bartolupo. Ganun pala yun. Iba yung naisip ko Happy. Hindi, wala. Happy. Tayo, happy lang, alam mo na. Ang babaguhin natin yung nasa isip mo. Ang happy lang ay para maging masaya. Naman. Maging masaya lang tayo sa buhay natin, no. Kalimutan natin yung mga kalungkutan sa buhay. Mga problema sa buhay, mga stress sa buhay. Kaya sabihin mo tayo, happy lang. Happy lang. Ikaw, tay, happy. Tay, happy lang sabihin mo. Happy. Lang. Lang. Yan. Alright, once again, this is Mids Molina na nagsasabing Happy. yan, happy lang. Kaya naman, ingat, God bless and bye-bye. Sa loob ng social media mo, huwag mo silang pansinin, mahalin, parin natin, tuloy lang, halika na ang Ay tay, may nakalimutan pala ako, syempre. Hindi lang po yung grocery, bigas, kung ano-ano pa yung binigyan natin mga dilata o kung ano man yan. Meron din po akong ibibigay sa inyo, syempre tay. Bakanting. Anting? Gusto mo pa magka-anting? Hindi tay. Pero itong bibigay ko, wag mo gagamitin sa bisyo mo. Sa Siderlyo? Oo. Yung ibibigay ko na to, yung tamang pangkain mo lang, yung Tama. sa pangangailangan mo lang sa araw-araw. Pag naubos man yan at wala naman ako dito, ito yung bibili mo, mga bigas, ulam, ganun lang. Ano yung naiisip mo na bibigay ko? Hindi ko baka money. Money! Time money! Maraming salamat sa inyo lahat. At nagkameron akong konting gastusin. Maibili malamang ng... Saka marami naman kayong may kapit, asukal, tinapay, bigas. Syempre, habang nabubuhay tayo, kailangan natin yung mga ganun, di ba? Ayun naman. Pero sa tama tayo sa tama. Tanggalin muna natin ng bisyo hanggat maaari. Sige tayo. Meron ka dito ang cash. Bigyan mo tayo. Titiisin ko. Titiisin mo, no? Okay na yan tayo? Ayos na rin. Hindi tayo. Bigay ito ng mga kabunsuan para sa iyo. Baka naman kayo mawala na. 4 5 Tay, hindi mawawalan po yung mga kabunsuan. Kami po ay nagbibigay po ng tulong sa mga taong gaya nyo na nangangailangan ng tulong. Tulad nyo, sabi nyo, hirap naman kayo sa buhay. Sa kayo na wala kayong trabaho. Wala, maedad na. May edad na. May nararamdaman pa. Naasala sa bigay-bigay. Ngayon, bibigyan ka namin tayo. Ingatan mo yan tayo, ha? Ako, ingatan ko yun. Ingatan ng akantiyan yan. Ingatan nandyan. Yung pera mo, baka saan mapunta? Nalagay ko sa aking sakbit. May panakbit ka? Sige. Sino naglalabas sa'yo? Ako. Ikaw din? Saan? Ilog. May ilog dito? Sige. Salamat. Welcome tayo. Salamat. anumang salita ang iba to nila. Happy. Tira mo tayo. Ang basa dito. Hindi ka nakakabasa. Hindi ka rin nakakabasa. Sorry. Ang nakalagay dito ay happy lang. Happy. Opo. Yung pala sinabi mo kanina. Sige po, tay. Sige. Bye-bye po, no? Bye-bye. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Puti na